Bago natin simulan ang kwento, ay baka wag niyong skipan ng ads ang ating video. Maraming salamat at simulan na natin to. Hanggang sa dumating na ang panghuli nilang laban na pang-5 manok. Dahil 4 sa mga manok nila Danilo ang nanalo, kaya iba na naman ang pumalit na makakalaban niya. Habang nag-aantay sila sa magiging kaharap ni Danilo, biglang lumapit sa kanila si Omar at nagsalita ng, "Buddy, ayos ah. Ang titindi nyo talaga ngayon. Sa wakas nagpakita na rin kayo sa amin eh." "Uy, oo nga buddy. Ngayon lang talaga kami ulit nakapunta rito eh. Inaasahan na naming narito kayo dahil nakikita ko kanina si Manong Mundo." Sagot naman ni Nuli. Buddy, ayun na ang makakalaban ninyo. Isa yung kampyon dito sa nagdaang mga buwan. Malakas yung mga manok na dala niyan eh. Bulong ni Omar sa kanya. "Oh buddy, salamat sa suporta mo." Sagot ni Nuli. Kaya muli nilang itinoon ang kanilang wisyo sa kanilang kaharap. Maya-maya pa, muli na namang tinawag ng mga manlalaro na nagpapasimuno ng sabungan. Pagharap ni Danilo sa kalaban niya, bumungad kaagad sa kanila ang dala-dala nitong ora. Napakabigat ng ora ng lalaking yon na para bang hindi ito tao kung iyong sisipatin. Maya-maya pa, nasipat nila Danilong may binubulong-bulong ito sa hangin. "Sigurado ba kayong kayo ang mag-uwi ng kampyonato?" "Patawa. Pwe!" Wika ng lalaking nakaharap ni Danilo na para bang minamaliit siya. "Bitawan mo ang tandang mo para makita ang katag." Sagot naman ni Danilo sa lalaki na may halong pagkainis. Nang binitawan na ang mga manok sa lupa, parehong agresibo yon. Agad-agad itong nagpupugan na animoy mga gagambang nakabitaw. Pero ang ipinagtataka ng mga tao sa lugar, sa ilang sangkaan ng mga ito ay walang nakitaan ng mga tama habang nagsabayan ang mga manok. Panay ang pag-abiba ni Omar dahil pumusta pala ito sa labas at nakapusta sa manok nila Danilo. Sa loob ng halos 1 minuto, kitang-kita nila ang parihang lakas ng mga pambatong manok. Nang biglang lumipad medyo kataasan ang kalabang manok, dahilan para malito ang pambato nila Danilo. Habang nasa ere ang manok ng kalaban, bigla naman itong bumulusok pababa, dahilan para tamaan ang tandang ni Danilo. Nang mga oras na yon, kitang-kita nila Omar ang pangingibabaw ng kalaban. Nasipat na rin nila noon ang tama sa katawan ng tandang ni Danilo. Dahil banugin ang balahibo ng tandang nila, kitang-kita nila ang tama nito sa maputi nitong balahibo. Maya-maya pa, napasapo na lang sa ulo itong si Danilo nang makita nilang wasak ang tiyan ng pambato nila. Animoy tinaddad ito ng taddad sa sugat na para bang walang kalaban-laban sa naging kalaban nila. Sa ilang segundo ang lumipas, idiniklara na nga ng taga-karyo na patay na ang pambato nila Danilo. "Nuli,
talo tayo. Ikaw na ba ang susunod na lalaban? Wika ni Danilo. O Danilo, ako na nga. Sagot naman niya pabulong at inutusan niyang sila naman ang magmamasid sa paligid. Walang problema yan, kaibigan. 4 na manok naman ang naipanalo natin eh. Kung iisipin, mataas na puntos yon para kilalanin kayo. Di baling tayo sa laban na ito eh. Ang mahalaga, sunod-sunod ang panalo natin kanina. Di ba, buddy? Wika ni Omar. Uy, mamaya pala. Sumama kayo sa amin sa bahay ha. Lagot kayo sa akin pag binigo nyo na naman ako. Di pa man kayo sumipot ng pesta eh. Sagot na naman ni Omar na may halong pangungonsensya. Huwag kang mag-alala, kaibigang Omar. Sasama kami nila Manong Duming. Basta bibigyan mo kami ng mga palahi mong mga manok. Wika naman ni Buning na nasa likuran nila. Nang marinig ito ni Danilo, Hoy, Buning, maya ka nga. Huwag kang maniwala dyan, buddy. Nagbibiro lang yan. Wika ni Danilo na siyang pinagtatawanan naman nila Omar. Ayan lang ba? Wala yung problema. Basta sumama kayo sa bahay mamaya ha. Sagot naman ni Omar. Buddy, mukhang may kaliitan tong panabong mo sa kalaban mo ha. Sigurado ka bang itutuloy mo ang laban? Muling wika ni Omar kay Noli. Oo nga par, kung titingnan malit ito sa atin kumpara sa kanila. Pero manood ka lang kung paano lumaban itong banugin ko. Sagot ni Noli. Paglapit ni Noli sa gitna, narinig niyang nagsalita ang kalaban niya na may sombrero na gawa sa kawayan. Ikaw ang papalit? Ang lakas naman ng loob mo, bata. Alam niyo ba ang pinasok mo? Gusto mo bang durugin ko yung tangan-tangan mo? Bagitong antingero. Maginong laban lang, Mano. Oo, alam naming may mga tangan ka rin. Malakas nga lang ang kapit mo sa kaliwa eh. Sagot naman ni Noli na siyang ikinainsulto nito. Dahil sa maliit ang panabong ni Noli, walang ni isa sa mga tao ang nag-iingay maliban lang sa pangkat ni Noli. Yung 3 noong kasama nila Danilong, sina Buning, Lidyo at Lando, animoy mga pusa at aso dahil sa kakulitan na kahit nasa harapan nila Noli, nagdudugsingan. Ilapag mo na ang manok mo. Wika ng lalaki na para bang pinangunahan siya. Paglapag ni Noli ng kanyang tandang, nagulat naman sila Omar dahil diretsong isinaboy ng lalaki ang manok nitong hawak. Hoy! Loko ka! Alam mo bang bawal yan? Sigaw ni Omar sa lalaki. Yung lalaki naman noon, ngumisi-ngisi lang ito na para bang nasasayahan pa ito sa kanyang ginagawa. Dahil sa ginagawa nito, diretsong tinamaan yung pambato ni Noli. Ang akala ng mga tao, yung tama na yon ang tatapos sa kanyang manok. Pero laking gulat nila nang lumipad ng mataas ang pambato ni Noli. Dahil sa mga nakita ng kalaban nila, doon ito napagtantong hindi rin basta-basta ang nakaharap niya. Kaya nagpapakawala ito ng mga usal sa hangin na siyang agarang nakita ni Noli. Ayon sa kanya, gumagamit ng abilidad ng isang mambabarang ang kalaban niya dahil nakita niya ang mga alupihang nagsisilitawan
sa lupa ng sabungan. Tanging mga bunggaitan lamang ang makakita nun na may kasing lakas ng pangatlong mata na kagaya nila Nuli at Manong Duming. Habang sumasandal si Nuli sa ruweda, pasimple namang kinalabit ni Manong Duming si Nuli sabay turo sa isang matanda na nakasuot ng purong itim. Animoy nagmamasid ito kung ano ang mga bibitawang abilidad ni Nuli. Mag-ingat ka sa mga ipapamalas mo, iho. Tandaan mo, may nagmamasid sa iyo. At iisipin mo rin na may laban ka pang susuungin mamaya. Matapos magsalita ni Manong Duming, kitang-kita niya ang pagkadihado ng pambato niya. Kaya muli siyang nagpatingin kay Manong Duming. Pero tumalikod ito at umalis sa kanilang kinaroroonan. Pero may pinilipad itong bulong sa kanyang isipan. Gamitin mo lang kung sa tingin mo ay kinakailangan. Dahil sa mga sinabi nito, kaya wala nang nagawa si Nuli kundi tawagin ang mga gabay na bertud na kanyang kasangga. Nang tawagin na ito ni Nuli, doon na nagsisilitawan ang mga anino ng mga bubuyog at kaagad gumawa ng replika ng manok niya. Sa pagsanib ng mga anino, nagkakabaliw-baliw sa kakailag ang kalabang tandang sa pag-aakalang yun na ang kalaban niya. Gulat na gulat noon ang kalaban ni Nuli dahil sa hindi niya maintindihan ang galaw ng kanyang pambato. Pero ang ginagawa na yun ni Nuli, hindi niya alam na kanina pa pala siyang pinag-aralan ang mga galaw niya sa hindi kilalang matanda na nagmamasid din sa kanya. Dahil sa bagong abilidad ni Nuling ipinakita sa antingero ng kaliwa, galit na galit ito na nakatitig sa kanya. Kitang-kita kasi ng mga tao ang pangingibabaw sa laban ng manok nila Nuli. Maya-maya pa, tumilapon sa dingding ng ruweda ang kalaban na halos hindi na makatayo. Pero dahil sa salamangkang nakapaloob dito, nagawa pa rin itong tumayo at lumaban. Nagsisigawan noon ang mga tao at sinabing, yan ang hindi basta-bastang mga manok. Dahil animoy sa bakal ang mga katawan, dahil sa tibay at bilis. Sa unang laban ni Nuli, nagawang nanalo naman ang mga manok niya. Hanggang sa dumating na rin ang pangalawang sultada ng mga manok niya at nakasulat pa rin para sa kanilang baryo. Sa pagbitaw ng mga tandang, wala pa ring pinagkakaiba ang mga galawan nito. Yung kalaban niyang nambabarang, kahit anong gawin nitong utos sa mga alaga nito sa lupa, hindi yun kayang makalapit sa mga alaga ni Nuli. Matapos ang sultada na yon, nagawa pa ring manalo nila Nuli na siyang labis na ikinatuwa ng kanilang pangkat. Hanggang sa dumating na ang pang-apat na laban, doon na umayaw ang kalaban ni Nuli. Nang maputulan ng liig ang pambato nito sa isang sangkaan lang. Grabing pagkamangha ng mga tao sa mga manok na dala nila Nuli. Dahil sa apat na laban, 2 tandang lang ang inilaban niya. Tigda 2 sultada ang nagaganap sa kanyang manok dahil hindi ito nagtatamo ng mga sugat. Magamat may pang-5 dapat pang ilaban, wala nang nagtangkang sumugal sa kanila. Kaya matapos ang sultada nila Nuli, tanging panunod na lamang ang nagawa ng kanilang pangkat.
Habang nagkasayahan silang nag-iinuman ng tuba, marami silang inihaw na mga bihag noon dahil sa dami ng kanilang naging bihag. Maging si Omar ay napasali na rin dahil sa masaya silang kainuman. Lalong-lalo na dahil naroon din sila Manong Duming at Mang Carpio. Iba kasi ang dalawang yon kapag sinapian na ng alak. Dahil purong mga lihim na aral at mga gamit lang ang pinag-usapan pagdating sa pisikal na kumbate. Makalipas ang mga oras, habang masayang masaya silang nag-iinuman, nabanggit naman ni Omar kung bakit ang tagal nilang nagpakita. Nang marinig nila ang mga katanungan nito, sinabi naman nila ang mga dahilan kung bakit hindi sila nagawang makapunta sa araw ng festa kung saan sila inimbita. Hanggang sa sumapit ang alas 4 ng hapon, niyaya sila ni Omar na sumama sa bahay nito. Dahil sa pamimilit nito, wala na ngang nagawa ang kanilang pangkat kundi sumama dito. Habang naglalakad sila papunta sa bahay nila Omar, hinila naman nila Buning ang mga kabayo habang nakasunod sa kanila ni Nuli. Alam mo, buddy, nabalitaan ko rin ang pagkawala ng mga ibinigay ko sa iyong palahi. Pabalik-balik ako noon sa tambayan nyo, pero tanging kabiguan lang ang humarap sa akin. Dahil matagal na pala kayong hindi umuwi sa bahay nyo eh. Pero masaya na ako ngayon dahil muli tayong nagkita. Sapat na ang oras na ito para mabigyan kitang muli ng mga alaga kong mga manok. Maraming salamat kaibigan ha, dahil sa lalim ng pang-uunawa mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko na ito sasayangin pa. Sagot naman ni Nuli sa kaibigan niya. Nang malapit na sila sa malamansyon nitong tahanan, sipat naman nila ang napakalawak na manukan nitong si Omar sa tapat mismo ng bahay nila. Ayon kay Nuli, habang tumatagal, lalong yumayaman ang taong ito dahil sa napakalawak ng manukan nito. Ilang minuto lang ang makalipas, nakarating na nga sila sa bahay ni Omar. Gulat na gulat noon sila Nuli dahil pagkarating nila sa bahay nito, nasipat nilang sinalubong sila ng ama nito habang nakangiting nakatitig sa kanila. Isa-isa silang kinamaya ng ama ni Omar, lalong-lalo na ang dalawang matandang kasama nila Nuli. Nang mga oras na yon, napuno ng kamustahan ang nangyari. Nang makapasok na sila sa pamamahay ng kaibigan ni Nuli, manghang-mangha sila sa ganda at laki ng bahay na yon. Inalagaan sila ng pamilya nito na para bang espesyal silang bisita para sa mga ito. Lahat ng klasing masasarap na pagkain ay naroon sa pagkainan nila. Habang kumakain sila kasama sila Omar, nagwika ito ng, "Alam nyo mga kaibigan, sa totoo niyan, wala naman talagang handaan sa araw na ito. Pero nung makita kayo ni Itay doon sa sabungan, umuwi ito at ipinaghanda kayo dahil alam nitong madapo kayo sa pamamahay namin. Ganyan kayo ka-espesyal ni Itay," wika ni Omar. Nang marinig ito ng pangkat nila Nuli, ramdam na ramdam nilang ganon sila kahalaga ng pamilya nito. Kahit ni minsan lang silang magkikita. Sa mga hindi nakasubaybay sa simula ng kwentong ito, malamang pati kayo ay magtataka. Matapos nilang inayayaang manghapunan sa bahay nila Omar, iginala naman sila nito sa manuka nila ng Itay niya. Pagdating nila Nuli sa manuka nito,
Halos lahat yata ng klase ng mga game fowl na manok ay naroroon. Doon nila nasasabi sa kanilang mga sarili na talagang big time na itong si Omar. Alam nyo mga kaibigan, maniwala man kayo o sa hindi, kaya ko naabot ang katayuang ito dahil yon sa ating tagapaglikha ng kataas-taasan. Akala ko dati kapag may pera ka na, magagawa mo na ang lahat na ninanais mo. Nung unang hindi pa tayo nagkakilala, hindi pa ganito ang manuka na ito. Lahat ng klaseng manok ay nagawa na naming mabili. Pero hindi pa rin kami nagtatagumpay sa aming layunin. Pero nabago ang lahat na yon nung magsimula kaming kilalanin ang Diyos Ama. Magmula nung nananampalataya kami sa Kanya at nagdasal na sana magtagumpay kami, lahat ng mga pinangarap namin unti-unting natutupad. Nung may ipinadala ng mga tao sa amin ang Diyos na makatulong sa aming mga pangarap. Alam niyo ba kung sino ang mga taong yon? Walang iba kundi ang pangkat nyo, kaibigang Nuli, Manong Duming. Wika ni Omar na siyang ikinagulat nilang lahat. Ayon sa salaysay ni Omar, magmula nung parating dumayo sila Nuli sa kanilang lugar para lumaban ng mabibigat na pasabong, doon nag-umpisa ang pagkakilanlan nitong si Omar sa industriya ng sabong. Dahil ang palagi kasing nagbibitaw sa mga manok ni Omar, walang iba kundi si Nuli. Hindi alam ni Omar kung ano ba ang meron nitong si Nuli. Dahil sa lahat ng mga laban nila, kapag ito ang nagbibitaw, lahat yun walang paltos at purong panalo. Minsan pa nga, may isa sa kanilang mga tandang na 3 bisis inilaban. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti nang dinadagsa ang manuka ni Omar ng mga tao para bumili sa kanya ng mga manok. Magmula nang dagsain ng mga parokyano ang manuka nila, kaya sinimula na nilang magparami ng mga lahi para makabenta. Mas lalong pang napalapit ang pamilya ni Omar sa kanila nung kulamin ang kanyang ina at kamuntikang mamatay at nagawa ring gamutin ni Manong Duming. Nang marinig nila Nuli ang salaysay ni Omar, doon nila naunawaan ang lahat kung bakit ganun ito kabait sa kanilang pangkat. Alam nyo mga kaibigan, ang ipinakita nyong pinamala sa sabungan kanina, ito ang magtulak sa inyo para umangat sa layunin ninyo. Huwag lang kayo puro laban. Magtatag rin kayo ng malaking pundasyon na pagsisimula ng magandang lahi ng mga tandang. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo ni Itay. Wika ni Omar na siyang ikinagulat nila. Hindi kasi nila lubos akalain na ang kasikatan sa ganong larangan ay pwede palang ikakayaman ng isang tao basta manalig ka lang sa Amang Dakila. Maging ang 2 ermitanyo, doon nila napagtanto na hindi lang ikakayaman ng kaluluwa ng isang tao sa pananalig ng Ama, kundi pati na rin sa buhay ng isang ordinaryong tao. Tama ang sinabi mo, Omar. Sa mundo natin, hindi masama ang magpayaman ang katayuang pamumuhay ng isang tao. Basta mayaman din ito sa mga salita ng Diyos. Pero may iba kasi na mayaman nga, pero hindi naman kilala ang Diyos na naglikha sa kanila. Hindi marunong tumingin sa kapwa na lubos na nangangailangan. Hindi masamang yumaman, basta wag lang sambahin ang pera. Wika naman ni Manong Duming na may halong pangangaral. Tama ka, Manong Duming. Ang kayamanan at lahat ng material na bagay sa mundo na ito ay pipwedeng maglaho sa isang iglap lamang. Pero ang salita ng Diyos,
ay ang magpapayaman sa ating kaluluwa para makapunta sa gingharian ng Panginoon. Sagot naman ni Omar. Pero buddy, nagawa ko na yan noon. Minsan ko na ring pinagdaanan ang dagsain ng mga parokyano, ang mga manukan ko. Kaya lang bigla na lang ding itong naglalaho. Sagot naman ni Nuli. Alam mo buddy, sa ganitong larangan, kinakailangan din ng matinding sakripisyo para maabot mo ang mga pangarap mo. Kaya bukas na bukas din, bibigyan kita ng mga palahi para sa pagsisimula mo ulit. Wika ni Omar na siyang labis na ikinatuwa nila. Makalipas ang mga oras, dahil sumapit na ang 7:00 ng gabi, kaya bumalik na sila sa tahanan nila Omar. Pagdating nila sa bahay nito, dahil sa matagal din silang hindi nagkikita, kaya nagpasya ang ama ni Omar na mag-inuman para din makapagkwentuhan. Habang nag-iinuman sila, panay lang naman ang pagtuklas nila sa mga usapin na nakalipas na sa mga nagdaang panahon. Sa ilang oras nilang pagkukwentuhan, aliw na aliw naman ang mga tauhan nila Omar sa mga kwento nila Manong Duming. Mas gumana noon ang kanilang kwentuhan, lalo na't bukas din ang mga isipan ng mga ito pagdating sa lihim na karunungan at mga elementong hindi nakikita ng mga tao. Sa paglipas ng mga oras, halos lasing na ang buong grupo nila. Si Omar noon, nakatulog na sa sopang kanilang iniinuman dahil sa dami ng iniinuman ito. Ayon kay Nuli, nasa mga oras 12:00 na yon ng gabi nang magpaalam si Manong Duming. Nalalabas na muna ito dahil kausapin niya ang kanyang alaga sa labas, yung dalupaho. Kaya hinayaan lamang niya ito. Pero makalipas ang kalahating oras, hindi bumalik si Manong Duming. Kaya ang ginawa ni Nuli, sinundan na lang ito sa labas para umihi na lang din. Pero paglabas niya ng bakod, bumungad sa kanya ang balabal ng ermitanyo na naroon na sa lupa. At bukod sa balabal na iniwan ito, may mga buhay na silita din itong iniwan sa paligid. Dahil sa kanyang mga nasilayan, kaya kaagad siyang nagbakod at puder dahil may hindi tamang pangyayari. Paglitaw ng pangatlo niyang mata, doon niya nasipat ang bakas ng ermitanyo papasok sa kakahuyan. Dali-dali niya itong pinasok hanggang sa makarating siya sa mapatag na lugar na halos walang kapuno-puno at mga damo lamang. Pagsilay niya doon, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang may kasalukuyang kinakalaban ang ermitanyo na isang gabunan at isang hukluban. Dahil sa mga nasipat niya, kaagad siyang tumakbo para mahatira ng tulong ang kanyang maestro. Nang makalapit na siya sa kanyang maestro, agad naman silang dumipensa sa kanilang mga kalaban. "Manong, anong nangyayari?" sigaw niya. Humanda ka, iho. Kanina pa pala itong nakaabang sa atin sa labas. Magsasalita pa sana ito nang magsalita ang hukluban ng, "Sabi ko na nga ba, ikaw at ang matandang ito ay isa lang. Dahil sa pinakita mo kanina sa tabuan, kaya interesado akong subukan ka. Batid kung hindi lang sa larangan na yon ang alam mo. Isa kayong grupo ng antingero, tama?
Kaya ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Wika ng gabunan. Sabay palit anyo at doon nakita ni Nuli ang napakabangis nitong kaanyuan. Yung hukluba naman o nakasama nito, nakatayo lang ito na para bang walang balak na sumali. Kaya ang sabi ni Nuli, pinaatras niya si Manong Duming dahil sa kanya ang duelo na yon. Hindi pa man siya naglabas ng armas na gagamitin, kaagad na siyang sinunggaban ng gabunan. Pagtama ng matatalas nitong kuko sa kanyang mga balat, ramdam na ramdam niya ang lakas nito at hindi sapat ang kabal niya sa kanyang katawan para salagin ang mga atake nito. Bumangga sila sa puno ng kahoy dahil sa lakas ng puwersa nito.